Isa na namang napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang ipagpatuloy ang ating talakayan dito sa programang ating sinusubaybayan, ang Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Cesabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang minutong talakayan at kasama din natin walang iba kundi ang ating pastor na si Pastor Nestor Ilioma na siyang tagapagturo sa Manila Adventist College. Pastor, kamusta po kayo? Nagagalak ako, Pastor, na tayo'y sumapit na sa ikasyam na leksyon ng ating pag-aaral at pinananabikan kong matapos ang serye ng ating pag-aaral sapagkat ito ay nagpapakita kung ano tayo at saan tayo nabibilang. Ito yung iglesia na kinaaniban ng mga tao na iniligtas ng ating Panginoon. Ilang serye na lang ito at matatapos na natin ang pag-aaral tungkol sa banal na espiritu at espiritualidad. Kung kaya nga't labis ang ating pasasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. At nais po natin na batiin sila ng mainit na pagbati. Saman po kayo naroroon, tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati at pasasalamat sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay tulad ng sinabi, nasa ikasyam ng leksyon. Dito po pag-aaralan natin ang kinasihan ng espiritu ng mga prinsipyo ng pagkakaisa sa iglesia. Tutuklasin natin ang ugnayan ng kanyang pangako kay Kristo sa kanyang salita at sa kanyang misyon tungo sa pagkakaisa ng iglesia ni Kristo. Kasama rin nating pag-uusapan ang kapwa-paborito ni Pablo na ilustrasyon para sa iglesia bilang isang katawan at gusali na kapwa nagsasabi ng madikit na pagkakaisa ng mananampalataya. Kaya nga't napakaganda nitong title ng lesson ito, ang banal na espiritu at ang iglesia. Pero bago natin tunguhin ang napakahalagang talakayan, ay atin munang anyayahan ang patnubay ng banal na espiritu sa magitan ng panalangin ni Pastor Ilioma. Tayo po ay manalangin. Maibigin naming Diyos na nasa mga langit, Ikaw na nagkaloob ng karunungan at ng pangunawa. Ikaw na lumalang sa amin ang pananabik upang kung magkagayon, ang inyong banal na kalooban ang siya naming hanapin samantalang kami naglalakbay sa sanlibutan ito. Patnubayan po ninyo kami ng inyong diwang banal. Pahintulutan ninyo na ang inyong salita ay magbigay sa amin ng mahalagang paalaala na ikaw ang nagtatag ng iglesia. At ang iglesyang inyong iniligtas ay siyang iglesyang gagawa at gagampan ng inyong komisyon upang ipahayag ang katotohanan upang mas marami pang mga tao ang makakilala at maligtas. Salamat po sa banal na Espiritu siyang gumagabay, pumapatnubay at nagtuturo sa inyong iglesia na gampanan ang lahat ng bagay na inyong iniutos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa pambungad na talata, dito sa ating pag-aaral, ating tingnan ang nasulat sa Efeso Kapitulo 4, talatang 3 hanggang 5, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ayan, Pastor, napakalinaw. Ang sabi ng talata ay, tinawag kayo sa inyo sa isang pag-asa. At saan tayo? Isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Narito si Pablo ay tinutukoy ang napakahalagang bahagi. May kaugnayan ng isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Ito yung bumubuo ng iglesia, Pastor. Ang Panginoon ang siyang nagtatag ng iglesia. At yung mga iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, yun ang kaanib ng iglesia. At sila'y nagiging kaanib sa pamamagitan ng isang bautismo. Anong ibig sabihin? Yung isang pamamaraan ng pagbautismo na nagtuturo noong sakripisyo at kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Wala nang iba. Yun lamang ang daan. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. At madalas na naobserbahan na
yung bang nakakatuksong isipin na umiiral at lumalago ang iglesia dahil sa iba't ibang mga ebanghelistikong pangangaral at misyonerong gawain? Pastor, siguro nga ay makikita natin na, alam niyo ang Christianity, at iba pang mga relihiyon na monotheistic ay missionary church. Ayan, missionary nang ibig sabihin, ang pinangangaral yung ating mga katotohanang taglay. Hindi tayo nakaupo at naghihintay kung sino yung pupunta sa atin. Hindi. Hindi tayo kagaya ng mga Hindu religion na they are non-missionary. Nang ibig sabihin, hindi nagdadalaw, hindi nagpupunta at pinamamalit at nangangaral sa bayan-bayan. Hindi. But the Christian church, ganun yon. Nangangaral tayo. Subalit, hindi yon ang kapangyarihan, kaya ito lumago at lumalaki. Now, linawin natin, Pastor, kung ano ba ang iglesia. Ayan. Kasi marami ang ating leksyon ay ang banal na espiritu at ang iglesia. So pag tinawag nating iglesia, nanggaling ito sa salitang ekklesia or ek at saka kaliyo sa Griego, ang ibig sabihin ay mga lalaki. Basahin natin yung kahulugan, Pastor, sa 1 Pedro 2:9. Ayan. Para maintindihan natin, kasi yung iba baka pag sinabing iglesia, ay ituturo na nila yung nariyan ang kanilang pangalan, at babasa sila ng talata, sila na yon. Ay sino ba itong iglesyang tinutukoy dito na itinuturo ng mga alagad? 1 Pedro Kapitulo 2, ang talata ay 9. Ayan. Ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Yung tumawag sa inyo, called you out, mula saan? Sa kadiliman, sa kagilagilalas na tungo sa kagilagilalas kaliwanagan. Ayan. So, may tumawag. Opo. Sino yung tumawag? Ang ating Panginoong Hesus, tinawag tayo mula sa kadiliman ng kasalanan. Ayan. Kasalanan yun, ha? Madilim ang kasalanan. At hindi lang nasa kadiliman tayo. Ang sabi doon sa Efeso 5:8 ay, kayo'y kadiliman. Ayan ko. Bahagi tayo ng kadiliman. Tinawag tayo palamabas at tayo'y, sa kagilagilalas na kaliwanagan para tayo maging ilaw ng sanlibutan. Dito makikita natin na ang iglesia ay mga tao na mga pag-aari ng Diyos. Napansinin niyo, ang may-ari ng iglesia ay ang ating Panginoong Hesus. Ano ang distinction nung iglesyang iyon? Tingnan natin sa 1 Timoteo 3:15, Pastor. Dito sa 1 Timoteo 3, talatang 15, ang sabi ay, ngunit kung ako'y maantala ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Ayan, iglesia ng Diyos. Mga tao yun. Mga tao ang tinutukoy doon. Mga tao na dapat ugaliin saan? Sa bahay ng Diyos. At siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Kung papansinin po ninyo, ang pagkasulat dito, iglesia, small letter yun. Hindi ito capital, hindi ito pangalan ng iglesia. Kundi ang tinutukoy dito, iglesia ang pag-aari ng Diyos na buhay. Yung mga tao na mga tinawag mula sa kadiliman sa kagilagilalas na kaliwanagan. So ngayon naging maliwanag sa atin kung ano ang ibig sabihin ng iglesia. Marahil mahalaga na ang mga tao sa loob ng iglesia ay gumagawa, sila'y merong mga ministeryo at merong mga pangangaral. Subalit hindi dapat nating isipin na ang iglesia iiral dahil sa mga gawaing ito. Kundi manapay, dapat nating tingnan ang napakahalagang pundasyon kung bakit ng iglesia nagiging matibay dahil doon sa ginawa ng Diyos at patuloy na gawain ng banal na Espiritu. So kaya nga ang tanong ko ay, matutupad ba ng iglesia ang kanyang misyon kung walang banal na Espiritu? Ayan, Pastor. Hindi po pwede. Napansin ko, meron akong talatang tinignan kanina at samantala aking binabasa ito. Isang talata sa Lumang Tipan na ginagamit natin sa Iglesia Adventista. Inaawit pa natin ito, Pastor. Isinalin ito at I think naroon sa ating SDA hymnal. Sa Zacarias Kapitulo 4:6. Ayan.
Sinabi niya sa akin, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Oh, not by might. Hindi sa lakas na magagampanan yung misyon. Hindi sa katalinuhan, lakas ng tao, magagawa ang misyon, kundi lamang sa banal. Kaya sinabing sa magitan lamang ng banal na espiritu. So, kung wala ang banal na espiritu, ang tanong mo ay, pwede bang gampanan yung misyon? Ano yung misyon? Yung pangangaral ng ebanghelyo at kaligtasan ay maipaalam sa lahat. Hindi po pwede. Dahil ang banal na espiritu, siya yung naghahanda sa mga puso at isipan ng mga tao para tumugon sa mga paggawain ng pagmimisyon. So sa makatwid, hindi kayang tumayo ng iglesia kung wala ang patuloy na paggawa ng banal na espiritu at hindi kailanman magkakaroon ng katuparan ang nagkakaisang misyon. So kaya dito ay tingnan natin kung ano yung napakahalagang papel ni Kristo at ng banal na espiritu sa paglikha ng iglesia. Ayan. So, ano bang nauna? Ano nauna? Ano bang nauna? Ang espiritu, si Kristo, o ang iglesia? Ayan. Papansinin natin na nang lalangin ng Diyos ang tao mula sa pasimula, sa halaman ng Eden, ay walang iglesia. Bakit? Ay wala pang makasalanan eh. Nagkaroon ng iglesia dahil mga lalaki ay napunta ng lahat sa kadiliman. Ang lahat ay nagkasala. At ang ibig sabihin, ang lahat ay nasa kadiliman na. Kaya nga tinatawag, mula doon sa Eden, tinawag si Adan, tinawag yung kanyang mga anak, at ang mga sumunod pang mga lahi. Tinawag sila sa kagilagilalas ng liwanag. Sino ang tumawag? Ang banal, ang ating Panginoong Hesus. Ayan. Pansinin niyo ang sabi sa Efeso 2:18, Pastor, at 20 at 22. Sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayong makalalapit sa isang espiritu patungo sa Ama, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ayan. So napansin niyo, Pastor, napakalinaw ang sabi ng talata na ating binasa, sapagkat sa pamamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang... Paano tayo papasok? Yung paggawa ng banal na espiritu, papasok tayo sa iglesia. Anong mangyayari? Tatanggapin natin si Kristo. Sino yung Kristo sa talatang 20? Siya yung panulok na bato. Siya yung nagbigay ng kaligtasan para tayo hindi ianod sa ating magulong tinatahak. Na tayo naman, panulok na bato siya, tayo yung ginagawang mga kaanib ng iglesia na bumubuo noong gusali ng Panginoon. Ayan. So, kaya nga, dito ngayon, makikita na naman natin yung papel ng banal na espiritu kung papaano niya na ginagawa ang iglesia na pakipagkaisahin kay Kristo. Kaya, so, papaano? Siya yung gumagawa sa buhay ng mga tao, tatanggapin si Kristo bilang sarilang tagapagligtas, magiging kaanib ng iglesia, Pastor. At doon, sila na yung magtatayo noong spiritual na building. Spiritual ito hindi ito yung gusali na may material na mga bagay. Hindi. Yung church dito is a spiritual building. Yung imagery, metaphor na ginamit dito ay ang iglesia ay isang spiritual na building. Lahat tayo kabahagi doon sa gusaling yaon kung tinanggap natin si Kristo. So at ngayon, ang nagsisimento nito ay ang banal na espiritu. Ngayon, ano naman yung papel natin ng papel sa pagkakaisa ng iglesia? Ayan, pagkakaisa. So lahat tayo may part doon sa gusaling. Hindi na katawan ang ginamit dito kundi yung building. Pag nagtatayo ka ng building, may mga hollow blocks, may mga kung ano-ano pang mga bagay na tinatayo dito. 2 Corinto 13:14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumasa inyo nawang May lahat. tatlong bagay. Naroon yung Ama, Anak, Espiritu, Pastor. Ito yung benedictory farewell ni Apostol Pablo. At ang sabi, biyaya ng Panginoon, pag-ibig ng Ama, at pakikipisan ng Espiritu Santo. Ito yung nagbubuklod, ito yung role. Ano yung role ng unity ng church? Kung tayo ay
nagpasakop sa biyaya, Oo. tayo ay nagpasakop sa pag-ibig at yung pakikisama ng Espiritu sa atin. Pag pinagsama-sama mo ito, yung role natin ay tatayo ang pagkakaisa ng iglesia. So, at doon nagiging matibay ang ating iglesia na siyang itinatag ng ating Panginoong Hesus. Kasi dapat din nating maunawaan na ang pagkakaisa kay Kristo ang siyang pundasyon ng lahat ng pagpapala, lalo tigit ng kaligtasan. Dahil lahat ng meron tayo sa Panginoon ay mula rin sa Kanya. Kaya dito ang sabing ganoon, na siya ang pundasyon. Ito ililiwanagin natin mabuti, siya ang pundasyon sa buong Kristiyanong ating karanasan. Ngayon, paano tayo naman pinagkakaisa ng bautismo kay Kristo at sa Espiritu? Kanina, tinalakay natin ang ginagawa ng banal na Espiritu, pinagkakaisa tayo kay Kristo. Nakita natin ngayon na yung papel natin para nun ay maging matatag ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Ngayon, paano naman tayo pinagkakaisa nung bautismo kay Kristo at sa Espiritu? Ayan, sa 1 Corinto 12:13, Pastor. Ito yung mga kaisipan ni Pablo. Ang ating tinatalakan ay mga kaisipan na itinuro ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa mga iglesia na kanyang pinaglingkuran. 12:13. Ang sabi dito, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga lipin o mga laya, at tayong lahat ay pinaiinom sa isang Ayan, Espiritu. sa magitan ng isang Espiritu ay bautismuhan tayong lahat sa katawan. Yeah. So pag binibinyagan tayo, Pastor, Oo. hindi yung pastor ang nagbibinyag. Si Kristo. Ha? Kundi ang Espiritu Santo ang may panukala nito na tayo'y mabautismuhan. Kaya nga, sabi doon ay sa pangalan, binibinyagan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayan. Sa pangalan ng tatlo, yung Ama, yung nagbibigay, yung Anak, yung nagkaloob ng tagapagligtas, at yung Espiritu na nagkakaloob, babalik tayo, yung kaloob niya na papasok tayo sa iglesia upang gamitin ng Panginoon at the same time magkaroon ng bunga. So dalawa yung kanyang role doon, magbigay ng spiritual gift, mga kaloob, at magbigay ng bunga sa ating mga buhay. Okay. So ngayon, tinukoy yung salitang bautismo. Doon sa pambungad nating talata kanina, binabanggit ang isang bautismo. Kasi kailangan din natin itong liwanagin dahil marami ang pagkaunawa. Kapag kayo kinabautismuhan na, hindi mo na kailangan pang bautismuhang muli kung ikaw ay papasok sa isa na namang sekta ng pananampalataya. Ayan. So dapat linawin natin, ano bang bautismo? Kasi pag ibang pananampalataya ang tinatanong mo, maaaring ito ay yung pagwiwisik lang. Maaaring ito naman ay yung binubuhusan lang yung ulo. O meron yung tinatawag naming dry cleaning. Yung pinapatong ang kamay at tinutulok na lang. Nabinyagan na daw ng Espiritu. Pero ang tinutukoy natin dito ay yung ipinakitang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Ito yung iisang bautismo na dapat maranasan ng mga anak ng Diyos. At yun ay yung immersion, yung paglulubog. Ayan. Pansinin natin ang sabi, Pastor, dito sa Roma, Kapitulo 6, kung ano ang ibig sabihin ng bautismo. At titingnan natin, anong modes, anong paraan ang gagamitin natin para maganap itong mga kahulugan ng bautismo. Kapitulo 6, 3 hanggang 7. Ang sabi po sa mga talata, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay nilibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay, sapagkat kung tayo naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo'y hindi na magpalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Ayan, Pastor. So,
dito ipinapakita kung anong ibig sabihin ng bautismo. Opo. Unang-una, mamamatay. Oo. Pagkatapos, ililibing. Ililibing. At pagkatapos noon, babangong muli. So, yung bautismo na tinutukoy dito, yung karanasan ng ating Panginoong Hesus. Okay. Hindi yung karanasan ko, kundi yung karanasan ng tagapagligtas na namatay, nabayubay doon sa krus, nalagutan ng hininga, at nung patay na, kinakailangang ilibing. Pag ililibing, ang ibig sabihin, tatabunan. Hindi na makikita yung dating pagkatao at babangong muli. Ang tanong, sa sprinkling, sa pouring, at sa immersion, anong dito sa tatlong ito, ano yung nagtuturo nito at nagpapakita nito, Pastor? Immersion, di ba? Yung paglulubog. Una, pupunta ka, lulusong ka sa tubig. Na ibig sabihin ay ikaw ay namatay na, tatanggapin mo si Kristo, at ikaw ay ilulubog noong nagpastor o ministrong nagbinyag sa iyo. Nang ibig sabihin, ikaw ay namatay na. At pagkatapos nito, ikaw ay babangon mula doon sa water grave na isang bagong nilalang, sapagkat ang sabi doon, yung dati mong likas na makasalanan ay namatay na. Yung salaring makasalanan, katawang ay nabago na, ikaw ay bagong nilalang kay Kristo pagkatapos na ikaw ay mabautismo. Okay. Nandun na tayo sa mga katotohanan katulad nito na nauunawaan natin na ang bautismo ay yung pagkamatay kay Kristo at paraan para sa pagbabago ng buhay. Halimbawa po, ang isang tao ay natuklasan niya itong pananampalataya sa ibang sekta ng pananampalataya at siya naman ay nagpabautismo na ng lubog. Ngayon, nakilala niya ang katotohanan dito naman sa Seventh-day Adventist Church. Pwede bang gamitin niyang dahilan na ako na may nabautismuhan na ng lubog, nanampalataya na ako kay Kristo, kahit hindi na ako bautismuhan pa muli sa pagpasok ko diyan sa inyong iglesia? Now, sa ating church manual, Pastor, ay pwedeng tanggapin by profession of faith itong taong ito na kung ang pagkaunawa niya sa bautismo ay katulad ng ating aral na paglulubog ay paglilibing at pagbangon sa panibagong buhay, kung ito'y malinaw na naintindihan niya, pwedeng tanggapin. Kapareho ng ating pagkaaral. Pero kung hindi, Pastor, ay kinakailangan niyang ipahayag ito kasi ang bautismo ay public declaration. Hindi lamang ito yung symbol ng kamatayan, kundi pagpapahayag na papasok ka sa isang organisasyon na visible. We are not talking about the invisible church. We are talking about a visible congregation. Magiging kaanib ka doon at isa sa kabuhayan mo yung mga aral na pinaniniwalaan nila na likas at karakter ni Kristo. Pero palagay ko, bihirang mangyari na yung dalawang sekta ng pananampalataya ay may magkaparehong aral. Yan. Kaya hindi natin masasabi na kung kapareho yung aral, maaring sa isang banda magkapareho, pero may sa isang banda ay hindi magkapareho. Kaya nga, mas magandang ipayo marahil natin na dahilan sa mga maling mga aral na tinanggap natin ng una, kasi kung liliwanagin natin, ang bautismo, ito'y paraan ng banal na espiritu para ang iglesia ay may pagkakaisa sa pananampalataya at doktrina. Tama So yun. napakaliwanag nun. Kaya ibig sabihin lang, ang isa na magpapabautismo ay pagbabago ng kanyang paniniwala at pagsunod sa mga turo't aral ng Biblia o ng ating Panginoong Hesus. Kaya mas safe siguro na ipayo natin na mabautismuhan na muli. Sapagkat yun ang ibig sabihin ng tunay na bautismo. Ngayon, ito maganda to. Sapagkat tayong lahat nabautismuhan bago naging kaanib ng iglesia. Ngayon, ano yung pagbabago na nagaganap sa panahon na ikay binabautismuhan at pagkatapos ng bautismo? Ayan, maganda yun. Ano ang mga pagbabago? Pagbabago. Alam nyo, tayong sa ating iglesia, Pastor, bago bautismuhan ang isang inaaralan, ayan, aaralan muna. Opo. Yan. Ang ibig sabihin, pag siya'y nag-aral at naunawaan ang katotohanan, pasisimulan niya itong isa kabuhayan. Kaya sa atin, meron yung ito ipinangaral, pero hindi ibig sabihin, after baptism, tsaka niya lang tatanggapin si Kristo. Hindi Tinanggap niya na ang ating Panginoong Hesus.
Nauuna po yung pagtanggap kay Kristo bago ang bautismo. Ayan. So ipangangaral ang Ebanghelyo. Sino ang Ebanghelyo? Si Kristo. Tatanggapin ng tao yung Ebanghelyo, tsaka siya mababautismuhan. So tinanggap niya, pero sa atin, ang yung pagtanggap, kalakip noon na you are already starting to follow Christ. Bakit? Tinanggap mo na siya Hindi ka binautismuhan bago yung aral na si Kristo ay tanggapin tagapaglindi. Ikaw ay tumanggap kay Kristo at magiging Panginoon at tagapagligtas. Pag Panginoon, susunod ka sa kanyang mga aral. Tagapagligtas, siya lang ang daan para ikaw ay magkaroon ng katwiran. Wala nang iba. Yan. At babautismuhan ka. Napakalinaw doon sa Great Commission, ipangangaral. Basahin natin, Pastor, kasi ito'y pahayag din ng banal na Espiritu. Mateo 28. Ayan. Dito sa Mateo 28, yung ating dalawang huling talata ng Kapitulo 28, 19 and 20. 19 at 20, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ipangangaral, ang una ay ipangangaral ang Ebanghelyo at pagkatapos doon, babautismuhan. Ano yung ipangangaral? Ebanghelyo. Si Kristo, ano yun? Na siya'y tanging daan ng kaligtasan. Babautismuhan, subalit kinakailangan niyang ganapin ang lahat ng mga bagay. So, tayo, ang sistema natin ay ipangangaral ang Ebanghelyo, tatanggapin niya si Kristo, sisundan na natin ang mga aral at doktrina, ang tawag natin doon At pagkatapos noon, mababautismuhan siya at magiging kaanib ng iglesia. Alam mo sa aking pag-aaral, Pastor, yung taong nagpa-practice na pagkatapos tanggapin si Kristo, mas malaki ang retention niya sa iglesia. Kaysa doon sa sinasabi ng iba na, sige, binyagan mo na kahit hindi pa niya alam ang aral. Anong nangyayari? Problemang malaki. Hindi natin sinasabing hindi gagawa ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. Gumagawa ang Espiritu pero kinakailangang tanggapin niya si Kristo, maunawaan niya ang Biblia at ang mga aral, at siya ay maging kaanib ng iglesia. Ang dahilan kung bakit nauso yung binyagan mo na siya dahil tinanggap naman niya na ang ating Panginoong Hesus. Alam ninyo, kapag ka ang isang tao ay sinabing tinanggap niya ang Panginoong Hesus na kanyang personal na tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, dapat nahahayag sa kanya yung kung bakit si Hesus ay nagiging tagapagligtas at nagiging Panginoon ng kanyang buhay. Yun. So ibig sabihin, alam niya na yung mga aral na yon na kanyang pinapractice. Yan. So bilang patunay na talagang tinatanggap niya ang Panginoon. Ang pagtanggap kay Kristo, Pastor, ay hindi lamang yung person ang tatanggapin kundi tatanggapin mo kung ganyong aral na bahagi nito Kaya nga pagka sinong Kristo, kaya yung Kristong salita. Ayan, ang title niya ay Word, the Word of God. Sino yun? Si Kristo. Siya yun yung kabuuan din ng aral na dapat bumago at mag-purify, yung term na ginamit ni Pedro, the purify it your soul. So, nakikita kong napakaganda noong pagsunod na ginagawa ng ating iglesia sa paraan ng pagbabautismo dahil nakikita natin ang isang tao na babautismuhan, nangyayari na ang pagbabago sa kanyang buhay bago siya bautismuhan. Kaya, pansinin mo, Pastor, yung tanawin sa panahon ng meron tayong baptism ceremony. Sino ba ang malungkot? Yung mga sumasaksi o yung binabautismuhan sa panahon na merong bautismo? Nagagalak tayong, pagka tayo'y nakibahagi, Pastor, sa gawain, at meron tayong ginampanan, kahit na ikay nagdala lamang ng ganito, ikay nag-assist. Natutuwa ka. Nakakatuwa. Pero ikaw na walang nanonood ka, pinipresent yung mga tao na sa tulong ng banal na Espiritu ay nagpasya na mabautismuhan, ay wala kang enjoyment. Bakit? Hindi ka nakilahok So yun yung attitude ng mga tao na hindi nagkaroon ng partisipasyon. Pero isang bagay dito, kasi kung ang bautismo ay paglilibing, yung panahon ng paglilibing, nandoon yung kalungkutan. Kalungkutan. At kung bakit naroon ang kalungkutan, sapagkat
may iiwanan ka eh. Iiwanan mo yung dati mong pagkatao. Pero sa panahon ng pag-ahon, naroon ang kagalakan. Dahil ikaw ay nagtagumpay. Kaya nga, Pastor, merong sorrow for sin. Yes, yes. Yung nalulungkot siya dahil yung kasalanan ay huhugasan na eh. Matatanggal na. Yung lumang tao, ayaw niyang tanggalin yun. Pero yung bagong tao, welcome yung paglilinis na gagawin. So, nais kong idiin na dual pa rin eh. Merong luma at bagong tao sa atin. Kaya kapag binabautismuhan, ayaw nung lumang tao sa ating, yung likas nating luma, na mabago, yun namang isa ay natutuwa na magkakaroon na siya ng panibagong buhay kay Kristo. Kaya nga dito, dual yung karanasan ng mga binabautismuhan at sumasaksi sa bautismo na sana sa panahon ng baptism ceremony ay madama ng bawat isa na sa panahong binabautismuhan, sumasaksi tayo doon sa binabautismuhan, nararamdaman natin na yung panahon na binautismuhan din tayo at nararamdaman natin na tayo ay nagkamaling muli at yun yung mga pagkakataon na marinyon din natin yung buhay natin. At di ba, isang kagalakan pagkatapos ng bautismo yung tanggapin yung isang tao sa iglesia. Tama yun. Ito yung katuparan na kung saan ay nagtagumpay ang espiritu na mapagkaisang muli ang iglesia. So dito, isa na namang napakagandang tingnan natin yung pangunahing kahulugan ng banal na espiritu, na ang banal na espiritu ay nakikipagkaisa kay Kristo. So ano yung mga pangunahing kahulugan nito? Dito sa Gawa, Kapitulo 17, ang talata ay 11, Pastor. Ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay ngang mga bagay na ito. Ayan, pansinin mo, Pastor, na ang tao na tumanggap kay Kristo, hindi lang hanggang ganun lang. Magiging kaanib siya ng iglesia at magsisimulat patuloy niyang pag-aaralan ang kalooban ng Diyos na nakasulat sa mga kasulatan na bumabago ng kanyang buhay. Yan. Kaya tayo, Pastor, hindi nag-e-end yung pag-aaral ng Biblia. Meron tayong sa gabi, sa umaga. Yan. May curriculum pa nga tayong sinusunod. Kagaya nitong ating pag-aaral. Pumunta ka sa ibang mga iglesia, wala. Pumunta ka, sabi nung kaibigan ko, ang ganda naman ng inyong sistema, meron kayong may study guide. Sabi ko, oo, kahit saan kang pumunta sa iba't ibang panig ng mundo, iisa yung ating, nagkakaisang iglesia na nag-aaral ng salita ng Diyos, nananalangin. Kagaya ngayon, may programa tayo ng 10 days prayer. Ang buong iglesia ay nananalangin, Pastor. At ako'y natutuwa doon dahil may kapangyarihan yung pag-aaral at pananalangin. Subalit, dapat din nating tingnan yung pagnanais na wasakin ng kaaway ang ating pagkakaisa sa pamamagitan ng pagkaunawa ng mga kasulatan. Dahil maliwanag na binabanggit kanina, pinagkakaisa tayo ng banal na espiritu sa sinasabi ng kasulatan. At ngayon, ang tanong ay, bakit yung pagkakaisa sa pamamagitan ng kasulatan ang siyang kumikilalang marka ng isang tunay na alagad ni Kristo? Sa Juan 17, maganda, ginamit yung salita dito. Pastor, papansinin natin. Juan 17, 17 hanggang 21. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Gayunmay hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ayan, pansinin mo, Pastor, dito ang sabi dun sa talata kanina, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ang pagkakaisa natin at ni Kristo ay dito sa salita na kanyang kinasihan, Pastor. Walang makikipagkaisa kay Kristo na hindi naniniwala sa kanyang salita. Ang mga aral ni Kristo ang nagbubuklod para tayo makiisa kay Kristo
upang maging kabahagi ng kanyang iglesia sa pagpapahayag ng kaligtasan sa mga taong nasa kadiliman. Okay, kaya nga napakahalaga yung pasakop tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo bilang mga Adventista, meron tayong mga pamamaraan kung paanong ang mga kasulatan ay pinagtitibay natin na ito ang ating paniniwala. So, siguro dapat na maunawaan ng ating mga taga-subaybay at ang ating mga kapatid yung prosesong ito na hindi tayo karakaraka na como ang isa sa atin makabasa ng katotohanan at magsabing, ay, ito ang liwanag. Kaagad-agad na ibinibilang natin sa ating mga pangunahing paniniwala. Ayan. So, papansinin mo, Pastor, na hindi, may dalawang klase ng pag-aaral ng Biblia. Opo. Meron yung tinatawag nating exegesis. Yan. O kaya yung eisegesis. Yung exegesis, pag nagbasa ka lang Biblia, ilalabas mo yung nilalaman ng banal na kasulatan, yung mga prinsipyo at mga aral na nag-a-agree mula sa Genesis hanggang Apokalipsis. Hindi pwedeng ito'y aral lamang ng isang aklat na para bagang contradictory dun sa iba. Yan. May mga nagtuturo ng Biblia na babasa sila ng ganito na talang contradictory naman doon sa kabila. At yun ang kanilang pangahawakan na batayan ng kanilang aral at doktrina ng iglesia. Hindi ganun eh. Pag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, pahintulutan natin na ilabas ng kasulatan ng mga nagsulat ng Biblia dahil iisang espiritu ang pumatnubay ng ito'y kasihan. Kaya nga dahil iisang espiritu, hindi niya iko-contradict ang mga nagsulat nito, hindi po susulat ng laban sa isang isinulat sa luma man o sa bagong tipan. Wala yung mga concept na ito na ang aral sa bagong tipan. Wala na yan sa lumang tipan. Ay, nako, hindi ganyan. Para mong sinabing, palpak ang trabaho ng banal na espiritu sa lumang tipan at ito na ngayon dito sa bagong tipan. Na iba ang kaligtasan sa bagong tipan, iba yung kaligtasan sa lumang tipan. Hindi, iisa ang kaligtasan, iisa ang set ng aral, iisa ang bautismo at paraan ng kaligtasan. Doon nagiging totoo yung ating pangangaral. Ayan. So, sa makatuwid, nagpapasalamat tayo sapagkat ang iglesia ay ginagabayan ng mga pamamaraan upang matuklasan natin ang isang tamang aral. At dito nga sa ating iglesia, hindi kaagad-agad tayo nagpapalabas ng isang pangunahing doktrina maliban na ito ay siniyasat ng grupo ng mga mag-aaral ng Biblia sa pamamagitan ng patnubay ng banal na espiritu at ito'y sinang-ayunan ng buong iglesia. Kaya nakikita ko, Pastor, kung bakit nagiging matibay ang iglesyang ito dahil sa ganong pamamaraan na sumusunod sa gabay ng banal na espiritu. Yung ating 28 fundamental beliefs, Pastor, ay papansinin ninyo, mula sa pasimula sa ating kasaysayan, ito'y pinag-aaralan. At tuwing komperensya general, nire-review yung ating 28 fundamental beliefs para makita kung ito ba isang ayon sa banal na kasulatan o hindi. Ayan. So, kaya nga, isa sa paraan ito para maipakita natin na talagang kumikilos ang banal na espiritu upang pakipagkaisahin ang iglesia sa pananampalataya at sa mga doktrina. Pero ang isa sa napakaganda na namang tanong dito, bakit yung pagkakaisa sa iglesia ay higit na kaloob kaysa sa gawain na nais mong matamo? Ayan, isang kaloob, hindi yung gawain na nais mong matamo. Maganda yun, Pastor, kasi kung minsan, yung pagkakaisa ay sabi, sige, na ito'y kaloob. Ang banal na espiritu ang nagkakaloob para tayo magkaisa. May gawain, hindi ma-achieve mo yung gawain kahit na nagkakagulo tayo, may nabautismuhan. Pero nawatak ang iglesia. Ay, hindi maganda. May crusade tayo, may evangelism sa lugar na ito. Ay, tutol yung iba. May kontrabida, ayaw gastusin yung pondo. Doon pa lamang sa pagplaplano, nagkakagulo na. Ayan. Kung minsan ang banal na espiritu ay pinahintulutan niyang mangyari yan. Pero detrimental ito sa pagkakaisa ng iglesia. Ano nangyari? Ay, nagpabautismo nga, pero wala yung mga kapatid na iba. Malungkot, hindi sila nakikilahok. Hindi magandang tignan. Dahil ito'y trabaho na ipinagkaloob sa buong iglesia. Hindi pwede na yun lang mga leader, yun lang may panukalan nito ang gagawa noon. Hindi ito nagpapakita na tayo'y pinapatnubayan ng banal na espiritu. So sa makatuwid,
ang gawain, kung nais nating magtagumpay, nararapat lamang kuhanin ang pagkakaisa ng buong iglesia. Kaya nga, pagka tayo may panukala na gagawa ng gawain at pangangaral, ang unang-una, revival and reformation, magkaisa, i-reclaim pa yung mga nangihina bago tayo sumigaw ng pabalita. Bakit? Sila yung magiging hadlang eh. Nakikita yung kapatid nyo ganito, kapitbahay namin. Hindi dapat ay tipunin yung mga kapatid, paalalahanan sila, magkaisa tayo, magpatawaran, kasi walang hadlang ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ibubuhos para sa atin. Pero pagka, sige, banat na, sige, may nagkakagulo, magkagalit yung elder, yung treasurer, yung kung sino pa, ay hindi walang bisa ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu kapag may mga ganitong differences sa loob ng iglesia. So dapat itong makita ng bawat mga masisidhi sa paggawa sa gawain ng Panginoon. Dahil minsan kasi ang iniisip ng iba, yung resulta. Yung resulta, nakatingin sa resulta, na parang mas mahalaga yung may resulta. Pero alam mo kung minsan, pastor, sa iglesia, ito'y aking karanasan. Kung ang pagkakahati-hati ng iglesia ay nagkakaroon ng pagkakaisa kung may gawain. Ayan. Kaya nga, doon sa dalawang churches sa Revelation, pastor, may dalawang iglesia doon eh. Yung Smyrna, the Suffering Church, at saka yung Philadelphia, the Working Missionary Church. Ayan. Pag gumagawa, walang sansala, walang kaguluhan, walang pagbatikos ang Banal na Espiritu sa kanila. Walang nakitang kapintasan pagka inuusig ka. Bakit? Inuusig ka na nga, mag-aaway-aaway pa tayo, pareho tayong pinag-uusig. Hindi. Pero kapag gumagawa ka sa gawain ng Panginoon, hindi na kinakailang magkugulo pa tayo. Ang Banal na Espiritu, walang nakikitang kapintasan sa atin. Okay. So, ako'y nagpapasalamat sapagkat may modelo na binigay sa atin ng Panginoong Diyos kung papaano ang buong iglesia ay gagawa ng may pagkakaisa. Ito'y walang iba kung hindi yung natatanging bunga ng Espiritu na ibinubuhos sa isang mananampalataya. Kaya nga, siguro magandang pansinin natin ito na tiyak na makakatulong ito sa mga nagpapanukalang gumawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Gawa Kapitulo 2, Pastor. Tunghayan natin yung kasaysayan ng batang iglesia pagkatapos na ang Kristo ay umakyat na sa langit. Gawa Kapitulo 2, 4 hanggang 11. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem ng mga relihiyosong Hudyo, buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Dahil sa ugong na ito ay nagkatipo ng maraming tao at nagkagulo sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kani-kanilang sariling wika. Sila ay nagtaka, namangha at nagsabi, "Tingnan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Paanong naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan? Ang mga Parto at ang mga Medo at ang mga Elamita at mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pampilya, sa Ehipto at sa mga lupain ng Libya na sakop ng Cirene at mga panauhing taga-Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo. Mga Krieto at mga Arabe ay naririnig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos." 16 to 21. Ngunit ito ay yaong ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Joel. At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at mga babae ay magsasalita ng propesiya. At ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Maging sa aking mga liping lalaki at mga liping babae, sa mga araw na iyon ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu at sila'y magsasalita ng propesiya. At magpapakita ako ng mga kababalagan sa langit sa itaas at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at makapal na usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon.
at mangyayari ng bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yung talatang 21, Pastor, marahil ay pansinin mo yung ending noon, bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon Ay maliligtas. ay maliligtas. Ano ang specific na resulta pag ibinuhos ang banal na Espiritu? Pag binasa mo ito, parang speaking in tongues, may mga propesiya, pagpapagaling. Hindi yun eh. Yung huling talata na binasa mo, yun ang magiging resulta. Talatang 21. At mangyayari, pansinin mo, Pastor, talatang 21, pakibasa mo muli. Kapitulo 2. Ang sabi po sa talatang 21 ay, at mangyayari ng bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yan. Ito yung pinakaresulta pagka tayo nagkaroon ng pakikipagkaisa sa banal na Espiritu. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu. Ang resulta, marami, hindi lang marami, kundi lahat ng sinserong nais maligtas ay maliligtas. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa pangangaral nating magagaling, hindi, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Oh. So, ibig sabihin, natatandaan ko sa aking mga pagdalo sa mga seminar at sa mga ilang mga pag-aaral na ang pangangailangan ng iglesia sa banal na Espiritu, tinatawag natin na itong binanggit dito sa mga talang ito ay propesiya na kung saan tatanggapin natin ang huling ulan. So, ibig bang sabihin nito, ang huling ulan ang ito na yung kahuli-hulihan na pagbuhos ng banal na Espiritu, parang ultimatum na kapangyarihan na ibibigay sa mananampalataya. Ayan, Pastor, pansinin ninyo, tayong mga Adventista, merong unang ulan at huling ulan. Ang unang ulan, ito yung naghahanda sa pagtatanim ng katotohanan. Opo. Yan. So sa bawat karanasan ng bawat mananampalataya, nagkaroon ng ulan, yung may nakarinig ka ng evangelism, bakit biglang nagkaroon ka ng interest, ikaw ay nag-aral ng Biblia, hanggat ikay nabautismuhan. Yun yung conversion, yung unang ulan. Pero yung pagpapanatili noong ulan na yaon, Pastor, yung huling ulan, yun yung tatapos ng gawain pang sanlibutan, pang buong sanlibutan. Tatapusin ang gawain pag ibinuhos ang huling ulan. Pag hindi ka tumanggap noon, ay aalis ako, lalabas ako sa loob ng iglesia, Pastor. Pero yung tatanggap ng muli noon, sila yung gagamitin na isigaw ang huling pabalita ng kaligtasan, hindi lamang ng kanilang mga tinig, kundi ng kanilang pamumuhay. So yung loud cry, meron tayong tinatawag na loud cry sa Apokalipsis, Pastor. Ito yung pagsigaw ng ating mga buhay sa katotohanan na at nag-uugnay na tama yung sinasabi natin dahil isinasa kabuhayan natin. Ito yung resulta ng pagbuhos ng banal na Espiritu. At ito ang nais ng Diyos na mangyari kung paano tayo gagamiting epektibo na ang mga taong hindi nananampalataya ay manampalataya upang makamit nila ang kaligtasan. Sapagat walang hindi nananampalataya na maliligtas. Kung kaya nga't mga ginigiliw naming taga-subaybay, alam nyo, napapunta itong pag-aaral natin dito sa huling ulan. Tinitingnan ko nga kung bakit ito pumasok sa ganon, sapagkat nagpapakita ito ng gawain ng banal na Espiritu na ibibigay ng Diyos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu doon sa nagkakaisang iglesia. Ayan. So, ang ibig sabihin, yung banal na Espiritu, Pastor, bibigyan niya ng kapangyarihan ng iglesia dahil nilinis nila ang kanilang mga sarili sa tulong ng banal na Espiritu at tatanggapin nila ang kapangyarihan na ipahayag ang pabalita upang ipahayag. Alam mo, ngayon parang very imposible. Kanina ako'y nagdi-discuss sa klase ko, sabi ng mga estudyante, Sir, kailan pa matatapos ang gawain? Ito lang yung number ng Hindu, 1 bilyon. Paano natin marireach yan? Sabi ko, hindi yan ang problema. Hindi yung number ng pangangaral. Hindi kundi tayo ba na mga tagasunod ni Kristo tumanggap ng kapangyarihan para abutin. Bakit? Nangyari ito, yung Gawa, Kapitulo 2, nangyari na naipangaral ang pabalita ng kaligtasan dahil naunawaan ng lahat ng tao sa kanilang mga wika. Pag may narinig sila, nakita nila yung pagbabago na nangyari sa buhay ng mga alagad and they were attracted to the gospel. Naging maliwanag sa talakayang ito na wala tayong kakayanan upang
ang ebanghelyo ay maikalat natin sa lahat ng tao at sila'y sumunod, kundi natatanging sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero mo, Pastor, habang pinag-aaralan ko, anong magagawa ng 100,000 kaanib ng iglesia kumpara sa 100 million na mga tao dito sa Pilipinas. So dito pinapakita sa atin na hindi mahalaga na mag-concentrate tayo. Bagamat mahalaga rin yon. Yung bilang na ito at yung mga gawain natin napakahalaga. Subalit, ang tanging bigyan natin ng pansin, walang iba kung hindi yung pagkakaisa sa iglesia. So dahil ang pagkakaisa sa iglesia, ang ating debosyon, ang siyang maghahanda sa atin upang tanggapin ang kapangyarihan ng Panginoon. At sa kapangyarihan ito ang tatapos ng kanyang gawain dito sa lupa. Ngayon, ginamit ng Diyos ang napakagandang modelo, ang unang iglesia. At ito yung pwede nating sundan upang tayo ay maging matatag din sa pagkakaisa. Paano ba yung unang mananampalataya nakakitaan ng pagkakaisa? Ayan, maganda yan. Tingnan natin yung isang case na itinala ni Lucas dito sa Gawa Kapitulo 2, 42 hanggang 47. Yan. Napakaganda nitong huling mga talata ng Kapitulo 2. Dinidescribe yung paano ipinakita ang pagkakaisa ng unang iglesia doon sa Jerusalem. Yan. Sabi po dito, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Ayan, napansin ninyo, Pastor? Dito, pinakita yung pagkakaisa. Una, sila ay sa mga turo at aral, nagkakaisa. Pagka tayo mismo sa aral, nagkakagulo pa lang, ano na? Magulo yan. Magkakawatak-watak, hindi maintindihan ng ating pinangangaral. Isa ang ating ebanghelyo. Isa ang tayo natin tungkol sa pagtupad sa kautusan. Iisa yung paano magiging matuwid kay Kristo. Iisa yan. Hindi dapat tayo nagkakagulo. Iisa yung pangili ng Sabat. O paano, kung minsan ay nagiging ikaw ay ganito, ang lifestyle mo yung ganyan, ako'y ganito. Hindi. Pati yung mga issue na wala naman doon sa fundamental beliefs, nagiging dahilan para magkagulo. So yung mga turo ng banal na kasulatan, una, ikalawang mapapansin mo, sila'y nananalangin magkakasama. Meron yung praying together. Nagko-communion sila. Meron silang pagpuputol-putol ng tinapay. Ang pinakaisa ritong pagkakaisa, Pastor, lahat nagko-contribute sa gawain. Pinagbibili. Hindi natin sinasabing ipagbili mong lahat ng ari-arian mo at ibigay sa iglesia. Hindi. Ang punto rito ay may share ang lahat, mahirap man o mayaman, para tustusan ang gawain. Hindi nagkukulang. May supply para sa mahirap, hindi naaantala yung mga pangaral dahil merong mga suporta. At ano pa rito ang sabi roon ay sila ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak na naglilingkod. Dinaragdag. Anong resulta? Wala nga ritong sinabing sila'y nangangaral eh. Pero ang sabi roon, dinaragdag ng Panginoon araw-araw sa kanila ang nangaliligtas. Napakagandang senaryo ng picture ng unang iglesia na yung pagkakaisa nila sa aral, sa panalangin, sa fellowship, sa pagbibigay, sa stewardship, ito ang naging dahilan. Kaya nga ang banal na Espiritu gumagawa at marami ang nahihikayat sa araw-araw. Kaya nga't sana idalangin natin na itong ganitong kasaysayan na nangyari sa unang iglesia ay mangyari sa ating kapanahunan. Dahil ako'y naniniwala, mamamangha ang sanlibutan kung makita nila ang grupo natin na mayroong pagkakaisa. Amen. Kaya nga't maginigilo ng mga
kaibigan namin, ng mga taga-subaybay. Alam nyo, ang dami pa na dapat talakayin dito sa seryeng ito. Subalit kinapos tayo sa panahon. Kaya nga't nais kong bigyan na lamang ng pagtatapos itong pag-aaral na ito na kapag tayo'y tutugon sa udyok ng banal na Espiritu, natanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, yung mga pag-uugaling mahalay, yung mga pagmamataas, mag-giveaway yan para tayo magkaroon ng pagpapakumbaba at pagsuko ng ating sarili. Mangingibabaw yung karakter ng Panginoong Hesus. Kaya nga, at ang mangyayari sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magiging gabay natin ang mga salita ng Diyos. Ang paglilingkod at ang pagsaksi, magiging passion natin. At sa huli, ang pagkakaisa, ito ang siyang magpapalaki ng ating mga puso na ang mga salita ng Diyos ay maghahari sa buhay natin bilang mga committed sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Dito nangyayari ang kahalagahan ng Espiritu sa Iglesia. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan. Itinuro niyo sa amin ang pinakamahalagang mga bagay na dapat naming pananganan habang hinihintay ang pagparito ni Hesus. Nawa sana'y ang banal na Espiritu ay gumawa sa buhay namin at kami ay inyong pagkaisahin upang tanggapin na namin ang kapangyarihan na sa aming kapanahunan matapos ang inyong misyon sa lupang ito. Pagpalain niyo ang lahat ng taga-subaybay sa programang ito. Gawin niyo kaming karapat-dapat sa harapan ng Panginoon na nagluluwalhati sa Kanyang pangalan at kabilang sa iglesyang may pagkakaisa sa mga doktrina at pananampalataya. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw, kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma nagsasabing, sumagana nawa ang inyong kabuhayan.